Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Lalong-lalo na yung mga nasa tahanan. Dahil po tayo ay hindi pa nakakaroon ng pagtitipon dito sa loob ng bahay-sambahan. Kaya po patuloy kaming naglilingkod at gumagawa ng paraan upang ang ating pagsamba ay patuloy na makita ng bawat isa. Kaya po kami ay narito upang patuloy kami na maglingkod sa Panginoon. Kaya maraming salamat sa Diyos dahil kami po ay laging ginagamit upang patuloy na ipahayag ang kanyang mga salita. Sa umaga pong ito, mga kapatid, ay nais kong basahin sa inyo ang sulat ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma sa chapter 6, verse 19 hanggang 23. Pakinggan po natin. Nagsasalita ako ayon sa kaugalian ng mga tao dahil sa karupukan ng inyong laman.
sapagkat kung paanong inyong inihandog ang inyong mga sangkap ng katawan na pinakaalipin ng karumihan at ng lalo't lalong kasamaan, gayon din ihandog ninyo ngayon ang inyong mga sangkap na pinakaalipin ng katwiran sa ikababanal. Sapagkat nang kayo ay mga alipin ng kasalanan, kayo'y laya tungkol sa katwiran. Ano nga ang ibinungan ninyo sa panahong yaon sa mga bagay na ngayoy ikinahihiya ninyo? Sapagkat ang wakas ng mga bagay na yaon ay kamatayan. Datapwat ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin ng Diyos, kayo ay mayroong inyong bunga sa ikababanal, at ang wakas ay ang buhay na walang hanggan. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Salamat sa Panginoon dahil sa kanyang mga salita na ating narinig sa umagang ito. Tayo pong lahat ay lumapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na aming sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan, Diyos na siyang lumikha sa amin at nagbigay buhay. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na kami ay patuloy mong ginagamit upang maging daluyan ng iyong mga salita para sa aming mga kapatid na hindi namin kasama sa loob ng iglesia, Panginoon, at sila ay nasa mga tahanan. Kaya patuloy kaming dumadalangin sa iyo, Ama, na tulungan mo kami na maging matatag sa aming pananampalataya. Huwag kaming mawala ng pag-asa, kundi magpatuloy kami sa aming paglilingkod sa iyo. Yakapin namin, Panginoon, ang pananampalataya na aming tinanggap. Huwag namin itong hayaan na mawala at huwag kaming maging alipin ng kasalanan. Kaya, Ama, sa mga oras na ito, patuloy mong ingatan ang iyong mga anak. Patuloy mo kaming pagpalain sa aming buhay, sa loob at sa labas ng aming mga tahanan. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa amin at sa iyong mga salita na nagbibigay sa amin ng pag-asa at nagpapalakas ng aming loob. Salamat, dakilang Diyos. Maraming salamat sa pag-ibig mo sa amin. Ito po ang aming samo at panalangin sa banal at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Let's sing unto the Lord. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ, my King. Through eternal ages, let His praises ring. Glory in the highest, I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the rolling storms of God and fear assail, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing,
to the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all, standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Let's worship the Lord, for His promises are true, and His faithfulness is never ending. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow turning with thee. Thou changest not, thy compassion they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hands have provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto thee. Let's continue to worship the Lord. Summer and winter, and springtime and harvest, sun, moon, and stars, and the causes above. Join with all nature in manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and love.
Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid. Ay patuloy ang ating paglilingkod sa ating mga tahanan at dito sa iglesia patuloy rin ang ating broadcast sa pamamagitan ng ating online worship service at nawa po sa umagang ito tayo po ay pagpalain sa ating pakikinig sa salita ng Diyos. Ang ating topic ngayon tungkol sa kamatayan or death. Kasi noong nakalipas na linggo, ang ating topic na hinatid ng ating ministro ay tungkol sa buhay. Ngayon naman ay kamatayan. So, buksan ang ating mga Bible sa Mark 9:27, sa Hebrew 9:27, nakasulat doon, just as man is destined to die once, and after that to face judgment. So, kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay paghuhukom. So, we are destined to die. Ang tao talaga ay mamatay. Tayo po ay manalangin. Aming banal Diyos, sa umagang ito, gabayan po kami, Panginoon, sa aming pakikinig sa iyong mga salita. Nawa po ang mga salita ninyo ay ito'y magbigay direksyon sa aming buhay upang harapin namin ang anumang mangyari sa buhay namin dahil ito po ay nakalaan na sa bawat tao na kami po ay mamatay. Nawa po, gabayan po ang bawat isa sa amin na kami po ay patuloy na tapat sa pagsunod, paglilingkod sa inyo at maging kalugod-lugod sa inyo upang kami po ay makapasok sa kaharian ng langit na inyong hinanda, Panginoon, sa darating na mga araw. Nawa po ang iyong patuloy na gabay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na patuloy na nahan sa bawat isa sa amin. Ito po ay magbigay buhay sa bawat isa sa aming tunay na paglilingkod at pagsunod sa inyong kalooban, Panginoon. Ito po ang may dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus na aming Diyos ang tagapagligtas. Amen. Sa linggong ito, na basa natin at narinig natin sa mga radio, sa television, na ang record sa mga biktima sa COVID-19, death record, 846. So, marami na rin, no? Ang dami na. So, sa buong mundo, higit na 1 million o higit pa, no? Ang record. Kasi sa akin man, ayaw kong sundan kung ilan na ang namatay. Kasi marami nang takot kung magbanggit tayo ng mayroong namatay, no? Kahit dito sa atin, pag may narinig tayo, may namatay dyan kasi biktima ng COVID-19, takot na. Ayaw nang dumaan. Kaya, minsan yung kamatayan, kung ating pag-usapan, maraming natatakot. Pero tayo mga Kristiyano, dapat malaman natin, kaya itong message natin ngayon, malaman natin kung ano ba itong kamatayan. Wala namang taong hindi mamatay. Sabi sa Bible, di ba? Sa Hebrews 9:27 na basa natin kanina, man is destined to die once, and after that to face judgment. So mamatay talaga ang tao. Mamaya meron akong itanong sa huli nating message tungkol sa kamatayan. Kasi itong kamatayan parang ang kanyang kahulugan, mayroon siyang mga mysterious na minsan hindi natin maintindihan kung ano ba talaga yung kamatayan. Ano ba yung tao? Bakit mamatay ang tao? O bakit yung buhay na binigay sa Diyos sa atin aalis? Na maraming mga tao nag-isip na sana nga hindi na nga sana mamatay ang tao. Actually, sa Bible, nung nilikha ang tao ng ating Diyos, wala sa plano niya na ang tao mamatay. He has no plan that man will die. Wala sa plano yun. Kasi nais ng Diyos na ang tao ay manatili sa mundong ito, na masaya siya,
na siya ay laging nag-appreciate sa creation dahil ang Diyos ay talagang mabait ang Diyos na nagbigay sa lahat ng mga bagay para sa tao upang ang tao ay masaya at mabuhay sa mundong ito. Pero sa kwento sa Bible from Genesis, nalaman natin na ang tao ay hindi nakasunod sa mga kautusan ng ating Diyos. Kaya ang tao ay pinarusahan ng Diyos at siya ay mamatay. Tingnan natin sa Genesis chapter 2 verse 17. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat of it, you will surely die. So mayroong batas ang ating Diyos nung nilikha niya ang tao doon sa Garden of Eden, si Adan at si Eva, na huwag nilang kainin yung bunga ng punong kahoy sa kahoy na yon dahil pag kumain sila ay mamatay. Pero itong kahoy na to, the tree of knowledge. So, itong kahoy na to, ang bunga niya, sabi ni Eva, nung siya ay tinukso ng evil ni Satan, maganda tingnan. So, kaya nadala siya, tinanggap niya at kinain niya, doon siya nagkasala. Ang ibig sabihin dito, na sinabi mamatay, magkaroon ng spiritual death. Spiritual death. Hindi physical death. Kasi mayroong tatlo dito na binanggit sa Bible tungkol sa kamatayan. Una, yung spiritual death. Ito nangyari nga kay Adan at Eva, nawala yung relasyon nila kasi yung relasyon nila nung una, hindi pa sila nagkasala, ay maganda ang kanilang relasyon, kanilang koneksyon sa Diyos. Pero nung sila po ay nagkasala, sila po ay hindi sumunod sa mga batas ng ating Panginoon na huwag kainin yung bunga ng kahoy, the tree of knowledge, kinain, kaya sila doon nagkasala at sila po ay namatay. Ibig sabihin yung date, yung relationship, nawala, namatay yung kanilang spiritual death, yung kanilang magandang relasyon sa Panginoon. Sa Roma 5:12, therefore just as sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all men because all sinned. So ang kasalanan dumating nung si Adan at saka si Eva hindi sumunod sa utos ng ating Panginoong Diyos. Sila nagkasala at sa pamamagitan ng kasalanan, ang tao mamatay. Spiritual death. Hanggang sa ngayon, sabi sa Bible, because all sin, all men ay nagkasala. Sa Tagalog translation, dito aking pagbabasahin, kung paano nasa pamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan at ang kamatayay sa pamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. So, dahil sa kasalanan, ang tao mamatay. Mamatay siya, spiritual death. At dahil ito'y tinukoy tatlong klaseng kasalanan na nakasulat, yung una, yung spiritual death, at ang pangalawa, yung physical death. Kaya, ito ang nangyari sa buhay ng tao, na ang tao mamatay dahil sa kasalanan na nagawa ni Adan at ni Eva. Ang kamatayan recorded in the Bible, unang namatay na naka-record sa Genesis, si Abel. Si Abel na pinatay ni Cain, kanyang kapatid. The first recorded death in the Bible, that is murder. Kasi tinaga siya eh. So, napakalungkot, no? Dahil sa kasalanan ng tao,
ang tao talaga, masama ang kanyang puso because of jealousy sa panahon ni Cain at ni Abel. Kaya pinatay niya si Abel, ang kanyang kapatid. So, marami pa mga record sa Bible dahil sa kasalanan, wala nang matino na pag-iisip sa tao, kundi masama. Kaya galit ang Diyos sa tao dahil hindi sumusunod sa kanyang mga kautusan. Kaya nagkaroon ng parusa. Yung parusa na yan, yung kamatayan na naranasan nating lahat hanggang sa kasulubuyan. So, walang taong hindi mamatay. Kasi nakalagay, mamatay talaga ang tao. Kasi parusa natin yan sa ating mga kasalanan. Sa Genesis chapter 2, verse 7, ating buksan yung mga Bible, kasi yung physical date na sinabi sa Biblia ay isang pag-separate sa ating espiritu at sa ating kaluluwa at yung katawan. Meron siyang separation. Ang ibig sabihin sa physical death, the separation of the body, the soul, and the spirit. Sabi dito sa 2:7, the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living soul. Nung nilikha ng Diyos ang tao, galing sa lupa, at hiningahan niya ang butas ng kanyang mga ilong ng ating Panginoong Diyos at naging buhay yung nilikha niyang tao galing sa lupa. At nagkaroon ng buhay ang tao, the living soul. So nung nabuhay na siya, ito na ngayon ang ating katawan, ito na ang nangyari. Kaya sabi dito, dahil ang tao nagkasala, pag ang tao nagkasala, namatay siya, physical death, mag-separate yung kanyang katawan, yung kanyang espiritu, at sa kanyang kaluluwa. Sa Ecclesiastes 12, verse 7, sinabi dito, and the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. So, ang ating katawang lupa, babalik doon sa lupa. Dahil ito'y alikabok. Babalik siya. Doon siya mabubulok. Din ang ating espiritu ay babalik sa Diyos. Kasi siya ang nagbigay ng buhay. No? He breathed the nostril of man. Kaya nagkaroon ng buhay. The living soul. At yung soul natin, yung kaluluwa natin, ay pupunta siya doon sa Hades. Yung Hades, hindi purgatory. Kasi yung kaluluwa natin, sabi ng Bible sa Lucas 16, 19 hanggang 31, kayo na lang ang magbasa kasi hindi, mahaba kasi yun, yung sa screen kung ilagay natin. Sa Lucas 16, 19 hanggang 31, mabasa ninyo na ang kaluluwa ng tao, pag namatay siya, pupunta sa isang lugar na tinatawag na Hades or Hell. Pero dalawang lugar yon, yung isang lugar tinatawag na Paradise o Paraiso. Doon makita ninyo doon, yung taong namatay, dalawang tao namatay, sa record yan sa Lucas 16, si Lazaro at ang taong mayaman. So mabasa niyo yon, basahin niyo mamaya, pagkatapos sa ating message, at malaman natin na ang kaluluwa ng tao pupunta sa tinatawag na Hades. At may pagitan doon. Yung sa Paradise, Paraiso, na sinabi ni Kristo na dalhin niya yung kawatan na pinako sa cross, dinala niya doon sa Paraiso, at yung isang lugar na napuntahan sa mayaman, doon sa pagdurusa. So, ito makita natin na totoo at ang sinabi sa Bible na mayroon talagang mapuntahan sa ating kaluluwa pag tayo po ay mamatay. So, hindi maging problema sa atin dahil alam natin kung saan tayo pupunta. Kung ikaw ay masama, hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos dito sa mundo,
doon ka mailagay sa pagdurusa. Kung ikaw ay mabait, mabuti, doon ka sa paradise, yung tinatawag na Abraham's bosom. Yun ang binanggit sa Bible. Walang purgatory na nakalagay sa Biblia. Ewan ko kung saan kinuha yung purgatory, kasi pag nandoon na, wala ka ng chance. No more second chance kung nandoon na ka sa Hades. So, you are destined already. Kung ikaw ay tapat sa Panginoon, nandoon ka sa paraiso, langit ka na. Kung sa pagdating sa final judgment. Kasi ito, temporary judgment pa ito sa ating kaluluwa. That is physical death. No? Natun tayo sa pangatlo, the eternal death. 2 Thessalonians 1:9. They will be punished with everlasting destruction and shut out the presence of the Lord and from the majesty of His power. So, dito, sinabi sa banal na kasulatan na mayroong eternal death. Yung eternal death ay ito'y paglayas o paglisan sa ating presensya sa Diyos. Kasi pupunta ka sa eternal death. Walang katapusang parusa. Doon sa impyerno, ilagay ang kaluluwa ng tao. Kaya tawag doon eternal death. Patay ka na. Kahit buhay ka, magdurusa ka doon. So, in the sight of God, you are death. Patay ka na sa presensya ng ating Panginoon. At mayroong isang salita na medyo maganda na pakinggan, dahil ang eternal death, ang tawag dito ay pagkahiwalay. No? Pagkahiwalay sa tao, sa kanyang kaluluwa at sa ating Diyos. So, malayo ka na. Wala na, patay na Hindi ka na connected sa Panginoong Diyos. You are totally dead. No? Sa Ephesians 4:18, they are darkened in their understanding and separated from the life of God because of the ignorance that is in them due to the hardening of their hearts. Dahil matigas ang puso ng tao, ay hindi siya sumunod sa kalooban ng Diyos, kaya nahiwalay siya. Kaya doon sa ilagay sa pagdurusa, yung eternal death sa buhay ng tao na wala ka ng panahon na pwede pang makalapit ka sa Diyos. So, ang buhay ng tao, tatlo ang mangyari sa atin na tinatawag kamatayan. Spiritual death, physical death, and eternal death. Meron akong tanong na minsan itong tanong to, marami ding nag-isip kung ano bang gawin natin. Dito sa Bible, mayroong mga katanungan. Sabi ko nga kanina na itong kamatayan parang mayroong isang misteryo sa buhay ng tao. Tayo ay binigyan ng buhay ng ating Diyos. Hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pinarusahan ng tao mamatay. Pero mayroon siyang sinabi, pag namatay ka at sumasampalataya sa Kanya, sa ating Panginoon Jesucristo, nung siya'y pinako sa cross, pwede kang mabuhay. Mabuhay ka muli. At yung nabuhay na, at yung mga buhay na sumasampalataya ay hindi na mamatay. Tingnan natin sa ating mga Bible sa John 11:25-26. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. 26. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Ito, maganda itong tanong. Sa sunod na linggo, ito ay sasagutin natin sa ating message. Itong mga tanong na to, napakaganda kung ano bang mga kasagutan dito. Tayo ba'y naniwala na ang tao pwedeng hindi mamatay? Kaya sabi dito and whoever lives and believes in me, kay Christ,
will never die. Do you believe this? Naniwala ba tayo na pwedeng maiwasan natin yung kamatayan o pwedeng hindi tayo dadaan sa kamatayan? Ito ang iwanan ko sa inyong tanong. Ulitin natin sa 25, basahin natin ulit. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live, even though he dies. 26. And whoever lives and believes in me will never die. Do you believe this? Tinanong ni Kristo doon sa sitwasyon nila ni Marta at ni Maria dahil ang kanilang kapatid na si Lazaro ay namatay. Actually, kung isipin natin ng mabuti at maghingi tayo ng karunungan sa Diyos, si Kristo 3 araw namatay, nabuhay siya muli. 3 days. Based on record sa Bible. Si Lazaro, 4 days. So, mas lamang siya ng 1 araw. 4 days siya eh. Pero, binuhay siya ng ating Panginoon. Binuhay siya. 4 na araw sa libingan, binuhay siya. Kaya itong mga tanong dito, pag tayo'y may pananampalataya sa Diyos, if we believe in God, we believe in Jesus, sabi dito, do you believe in this? You will never die. Hindi na kayo mamatay. Ano bang klaseng kamatayan na hindi na tayo dadaan? Spiritual death? Physical death? Or eternal death? So kayo na magbasa sa Bible na iniwan ko kanina sa Lucas 16, 19 hanggang 31, at itong sa Juan 11, 25-26. Basahin natin whole chapter sa sunod na linggo. Pakinggan natin kung ano ang mabasa natin sa Biblia o ano bang sinabi ng Panginoon na kung tayo ay maniwala sa Kanya, hindi tayo mamamatay. Do you believe? Tayo po ay manalangin. Aming banal na Diyos, salamat po sa umagang ito. Napakahirap minsan intindihin ang inyong mga salita. Na kami po ay mga nilikha ninyo. Alam namin na ang tao ay mahal ninyo, Panginoon. Dahil kahit ang tao ay nagkasala, ikaw ay nandyan pa rin. Ikaw ay nagbigay pa rin sa amin ng buhay. Kami po ay iniligtas ninyo sa kamatayan at binigyan ng buhay na walang hanggan. Salamat po, Panginoon. Hindi maisip sa aming mga kaisipan o sa aming mga puso kung gaano ninyo kamahal kami, Panginoon. Lalo na ang mga taong sumasampalataya sa inyo. Salamat sa iyong iglesia na iyong tinayo dito sa mundong ito. Na upang magbigay daan, upang kami po ay makasumpong sa kaligtasan at matuto sa mga salita ninyo, Panginoon, na iniwan dito sa mundong ito, Panginoon. Salamat po na kami po ay kabahagi sa inyong iglesia. Ang iglesia na iyong katawan, na kung kami po patuloy na sumusunod sa iyong kalooban, ang inyong pangako ninyo ay kami po iyong ililigtas. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Nawa po, patawarin po kami sa aming mga kasalanan na aming nagagawa, sa aming mga pag-iisip, sa aming mga salita, at sa aming mga kilos, Panginoon. Ito po aming dalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos na tagapagligtas, pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Para po sa ating
Banal na hapunan, mga kapatid, ating dinggin ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 hanggang sa sumusunod. Ganito ang sinasabi, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya makapagpasalamat ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo, gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kakanin ninyo at inumin ang sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang paggamatay ng Panginoon hanggang sa siya'y dumating. Purihin ng Panginoon sa pagkabasa at pagkarinig natin sa kanyang mga banal na salita. At narito po, mga kapatid, ating pong bibigyan ng kabuluhan ang kanyang utos para sa atin. Ngunit bago po natin ito tanggapin, mga kapatid, tayo pong lahat ay yumuko at magpasalamat sa Diyos. Muli, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa patuloy niyong pag-iingat sa amin. Marami pong salamat sa patuloy niyong paggabay sa amin, O Diyos. At narito nga po, nagkakatipon-tipon po kami sa aming mga tahanan upang, Panginoon, sama-samang tupdin ang inyong habilin sa amin. Nawa, Panginoon, linisin niyo po ang aming mga puso't isipan bago tanggapin ang mga emblemang ito, Panginoon. At nawa, ang iyong pagkatubos sa amin, ang siya aming laging ipagpasalamat dahil kung wala po kayo na tumubos sa amin, hindi po namin alam, O Diyos, kung saan kami patutungo. Pinupuri ka po namin, O Diyos. Ito po ang aming samo sa iyong na pangalan. Amen. Muli mga kapatid, tayo ay dadako sa ating paghahandog. Ito ang pagkakataon na may pakikita natin sa Panginoon kung ano nga ba ang pagiging Kristiyano. Meron akong isang patotoo na ibabahagi sa inyo, mga kapatid. Ako ay nangako sa Panginoon na kung magampanan niya ang tulong sa akin tungkol sa aking hinahabol na maliit na financial assistance before, ay nangangako ako na talagang ihahandog ko sa Panginoon ang talagang nararapat. Lumipas ang mahabang panahon. Nakatulong ko pa si Brother Jason at ang ibang kapatiran. Gumugol kami ng mahigit sa 1 taon. Kahihintay. Isa sa mga kaugalian o ugaling Kristiyano ay ang tinatawag na patience. So, maghintay lamang. Bilang tao, minsan nabubugnot tayo. Tayo ay mabilis na makalimot. Gusto natin instantaneous parate. Pero ang binigay ng Panginoon at ang isang kaugalian talaga ng Kristiyano is be patient. All will come in due time. Yun ang kanyang sinasabi. Ngayon, sa aking testimonya sa inyo, sa matagal na panahon na paghihintay na yon, bigla akong tinawagan ng bangko. For 1 year and a half. Hindi ko na in-expect na darating pa ang biyayang yan. Pero nung tumawag yung bangko, may leap of joy. At yung leap of joy na yon,
Doon pa lang, alam ko na ipinagkaloob na ng Panginoon yung tamang panahon na yung salaping yun ay makakamtan ko na. So, tumupad ako doon sa usapan namin sa Panginoon. Bagamat talagang very tempted ako na i-hold pa. Sabi ko, Lord, ang laki nung nung magiging cut ba? Pero dahil doon sa pangako, hindi ako nagdalawang isip. Pinangatawanan ko na ibibigay ko sa Kanya kung ano ang aking naipangako. Kagaya ni Jephthah. Ang sabi niya, Panginoon, ibigay mo sa akin ang laban na to. Magwagi ang bansang Israel laban sa aming mga kaaway. At ihahandog ko sa iyo kung sino man ang unang sasalubong sa akin doon sa pintuan ng aking tahanan. Napakasakit mga kapatid dahil ang sumalubong sa kanya ay ang kanyang kaisa-isang anak. Hindi na siya makaurong sa kanyang pangako. Ngunit tinupad niya. Ano ang hinanap ng Panginoon sa atin doon? So, ang hinanap niya ay ang ating faithfulness sa ating pangako. Sa ating pagbibigay, mga kapatid, dito parati maraming natatalisod. Dahil, Brother Vic, wala na ako may bibigay. Lahat ay wala na sa akin. Pero kung maalala natin, mga kapatid, yung isang balo, na talagang walang-wala na rin siya. Maliban sa 2 small coins. Kumbaga, kukumpara natin ngayon, maaaring 2 piso na lang yun. O baka mas mababa pa. Pero yun na lang ang bukod tangi na meron siya. Ipambibili na lang niya yan siguro ng arena. O kung sa panahon natin, maaaring 1 kilong bigas. Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa Panginoon at pagsunod, binigay niya kung ano ang natitira sa kanya. Masasabi mong walang-wala na rin yun. Marami sa atin ang ganun ngayon. Iba, umaasa na lang sa bigay o ay pinansyang ayuda ng pamahalaan. Pero, ano ang ginawa ng balo? Ibinigay pa rin niya kung ano man ang natitira sa kanya. Dahil naniniwala siya sa sinabi ng Panginoon, you test me, you prove me, kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos sa iyo ang lahat na halos hindi masidlan ng kahit anong silid. Maging tapat tayo sa Kanya. Itong panahon na to, kung nakakala mong ikaw ay wala, hindi ako niniwala. Ikaw ay meron. Ngunit ayaw mong ihandog. Ihandog mo ito ng tapat sa Kanya, kapatid. At manalangin ka at maniwala ka na talagang ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon ang lahat ng siksik, liglig at umaapaw. Beyond your comprehension. Beyond your imagination. So kapatid, wag mong alalahanin kung ikaw man ay may isasaing ngayon, mamaya wala na. Ihandog mo kung ano ang nararapat sa Kanya. Hindi dahil ito isang obligasyon, kundi ito ay dahil sa ating pagmamahal sa Kanya. At wala nang iba. Manalangin tayo. Amang Diyos, sa oras na ito, sa aming pagbibigay, hindi man makasapat ang salapi, hindi man makasapat ang kahit na anong bagay, ngunit naririto kami upang ihandog ang tanging handog namin ng aming sarili sa iyo. Bagamat may mga bagay na bumabalakid sa aming isip, gumagambala. Ngunit sabi mo, kung ito ay iaangat namin, itataas namin sa iyo, ikaw ay parating magbibigay. You are our God who provides, our Jehovah Jireh. You will never fail us, O Lord. As long as we faithfully serve you, O God. Father, you will open heaven's doors and heaven's windows to fill every need that we desire, only to ask from you faithfully in the name of our Lord Jesus Christ. Father God, we thank you. We thank you. We thank you. Not only for the blessings
but also for your love. In Jesus' name, amen. Mercy is falling, is falling, is falling. Mercy, it falls like a sweet spring rain. Mercy is falling all over me. Hail, I receive your mercy. Hail, I receive your grace. Hail, I will dance forevermore. Ano man nangyayari sa buhay natin ngayon, may quarantine na. Pasalamat pa rin tayo sa ating Panginoon dahil siya may gawa ng ating buhay. Amen. At hawak niya ang ating buhay. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's sing for all you've done. For all you've done in my life. You took my darkness and gave me a light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, you took my sin. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Let's sing, thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Mga kapatid, tayo po ay magtatapos na sa ating gawain sa umaga pong ito. At hinihiling ko na ang lahat ay samahan ako sa ating panalangin. Amang Diyos,
kami ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Nagpapasalamat kami na muli sa umaga pong ito ay nakapagdaos po kami ng aming pananambahan. Maging ito man, Panginoon, ay sa mga bahay-bahay. Nawa kayo po ay aming napuri sa mga awitin na aming mga inawit. At ganoon na rin, Panginoon, sa iyong mga banal na salita na amin pong napakinggan. Nawa ang mga ito ay maitanim po sa aming mga puso at isipan. At magagamit namin, Panginoon, sa araw-araw naming pamumuhay. At nawa lumago, Panginoon, ang pananampalataya ng bawat isa. Yes, Lord God, maraming salamat na nandyan po kayo na patuloy na gumagabay sa amin. Nagkakaloob po ng lahat ng aming pangangailangan. Aming hinihiling, Panginoon, na patuloy niyong ipagkaloob ang lahat ng mga ito. At ganoon na rin, Panginoon, ang aming mga kapatid na sa ngayon ay mga dumadanas po ng sakit o kaya karamdaman. Aming hinihiling, Panginoon, na hipuin ninyo sila. Batid namin na alam ninyo kung sino sila, Panginoon, kaya sila po ay aming dinadala po sa inyo. Nawa kayo rin po ang magkaloob ng lahat ng aming mga pagkain at pangangailangan sa araw-araw. Yes, Lord God. Kami po ay umaasa at nanampalataya na ito po ay inyong patuloy na ipagkakaloob dahil mahal po ninyo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa, taglay ng bawat isa, Panginoon, ang kagalakan sa aming mga puso dahil nandyan po kayo, ang pag-asa, at ganun na rin po ang amin pong pananampalataya. Nawa, sa araw-araw ay patuloy na sa inyo kami nakasalalay at lumalago, Panginoon, ang pananampalataya ng bawat isa. Nawa, kami ay patuloy na makapaglilingkod sa inyo. Bagamat napakahirap po sa mga panahon ngayon ang aming paglabas. Nawa, makita pa rin ang mga tao nakapaligid sa amin na kami po ay namumuhay ayon po sa inyong kalooban upang kami po ay maging asin at ilaw sa mga taong nakapaligid po sa amin. Yes, Lord God, sa aming pagtatapos sa umagang ito, inhiling namin ang inyong patuloy na gabay at patnubay at amin pong tatanggapin ang pagpapala na manggagaling sa inyo na gamitin ninyo ang inyong maliit na lingkod bilang siyang instrumento po lamang. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumasakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang paghahari, at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon, ngayon at magpakailanman. Siya nawa.